Hello Kalinga! Welcome sa Miss Clar Horror Stories! Ang kwentong aswang natin ngayon ay mula sa kayanggaw natin na si Kiko. Isang simpleng habal-habal driver na napadpad sa isang liblib na bundok kasama yung kaibigan niya na si Jessa. Akala nila magandang trabaho at maayos na buhay yung naghihintay sa kanila sa isang mansyon doon. Pero sa lugar na yon, meron silang makikilala at meron silang matutuklasang lihim ng mga mutya. Pero bago natin simulan to, Kayanggaw, shoutout pala sa Kayanggaw natin na si Sir Happy Eds. Sabi niya, greetings Miss Clar and Sir Jay. Tanong ko lang po bakit wala ng new update sa ibang channels nyo. Si Bangungot Diaries, Dear Esperanza, Mga Liham kay Soledad, Senyor, at Miss Pinky Horror Stories. And nakikinig daw siya sa Cagayan de Oro City. Ma'am or sir, shoutout po sa'yo. And ang update po sa mga channels natin, sa totoo lang monetize sila. Talagang pinaghahandaan lang po talaga natin. Kaya medyo na-delay lang. So, probably mga third week or last week ng September, ng August or baka first week ng September, maka-ere na tayo. Kasi ayaw namin nung paputol-putol na yung ano. Bibitin kayo. Siyempre, dapat yung tuloy-tuloy. Good news din, Kayanggaw. Yun nga, approve din yung Bangungot Diaries kaya soon. Kaya naman, Kayanggaw, wag na natin patagalin pa. Sabay-sabay na nating pakinggan at alamin ang kwentong aswang ni Kiko. Hoy! Jessa! Ano ba? Kumapit ka nga! Bilisan mo! Ayusin mo kasi yung pagmamaneho mo. Tingnan mo, oh! Kulay brown na yung pink kong shorts. Anong brown ka dyan? Kulay ipot ka mo. Buisit ka naman, Kiko eh. Bagal-bagalan mo naman kasi pagmamaneho mo. Grabe ka talaga magpa-under ng habal-habal mo. Buisit ka! Pasulong tayo eh. Bigat mo pa. Dali na! Kapit na mabuti para makalis na tayo sa putik. Hoy! Kapal naman ang mukha mo. Hindi ako mataba. Ah! Sus Mariosep ka, Kiko. Ayos pa ba yung motor mo? Relax lang, pre. Matibay naman to eh. Kaya-kaya to. Hoy, wag mo nga akong pinepre-pre dyan. Muntik na akong kumain ng putik, no? Ano ba kasi nangyari? Ba't ka ba huminto? Hindi mo talaga nakita? Nakita ba yung alin? Parang may pusa, JC. Parang nasagasaan ko yata. Mabilis talaga eh. Hindi mo talaga nakita yun? Abay, malay ko ba nakapikit ako sa takot, no? Sandali lang. Hanapin kaya natin, no? Ang laki ng pusa na yun eh. Parang kulay itim. Ha? Hahanapin pa talaga natin? Sumemplang na nga tayo lahat, tapos paparating pa yung ulan, maghahanap pa tayo ng pusa? Ano ka? Wala namang vet na malapit dito sa bundok, Kiko, no? Kasi parang nadaplisan ko yata eh. Kawawa naman, Jessa, kaso bilis talaga niya nawala. Nako, kung pusang ligaw yon, hindi yun lalapit sa'yo kahit ano pang gawin mo. Malamang magtatago yon. Sige na, tara na. Anong oras na ba? Naku, nakakaya na kay Ma'am Agnes. Ang bait na nga nung tao. Ayoko na maabusuhin yun, no? Wala na nga akong nagawa kundi tumuloy. Nakakahiya namang paghintayin ng bago naming amo. Nakahanap kasi si Jessa ng trabaho sa tiyahe ng dati niyang kaklase. Kaya naman isinama niya rin ako. Pero nakokonsensya talaga ako sa pusang siguradong nasaktan. At dahil nga lumalakas ang ulan, pinaandar ko na ang habal-habal. Kahit pilit kaming pinapayungan ni Jessa ay basang-basa kami pagdating sa malamansyong bahay ni Ma'am Agnes. At malapit yon sa tuktok ng bundok. Grabe dito, Jessa, no? Hindi mo man lang sinabi sa akin na ganito pala kayaman yung kaklase mo. Parang mansyon yung bahay niyo, oh. Naku, tiba-tiba tayo dito, Jessa, kaya pala sobrang galante niyan, no? Mayaman pala. Hindi naman si Maya yung mayaman eh. Yung tiyahin niya. At saka isara mo nga yung bibig mo. Baka mapuno pa ng ulan eh. Halika na, bilisan mo para makasilong na tayo. Sige na, mauna ka na nga. Wala naman silbi yung paayong mo eh. Pasarin naman tayo. Titignan ko lang yung gulong. Sige. Hanapin ko lang muna si Maya, ha? Dito ka lang. Si Maya ang kaklaseng sinasabi ni Jessa. Nakilala niya ito nung bata pa siya at nung lalaki pa siya. Bading kasi si Jessa at ginawa na niyang misyon sa buhay ang pagiging babae. Yun din daw ang dahilan kung paano niya nakilala ang tiyahin ni Maya. Hindi ko nga alam kung may salon ba ito o kung ano, basta't ang sabi niya, tinutulungan daw siya nitong maging maganda. At bilang best friend nga ni Jessa, suportado ko naman siya sa lahat ng gusto niya.
kahit pa mapadpad kami sa tuktok ng bundok. Papasok na nga sana ako sa bahay nang may dumaples sa gilid ng paningin ko. Isang anino ng malaking pusa ang mabilis na dumaan. Laking gulat ko pa nga nang bigla itong tumakbo sa gilid at tila nag-iba ang figura. Hindi ko alam kung namalikmata lang ako pero sinundan ko pa rin ito. Napahinto na lang ako, sinadatnan ko. At nung una malinaw ang mga bakas ng dugo papunta sa likod ng mansyon. Pero habang sinusundan ko ang mga yon, hindi na ako sigurado sa mga sumunod kong nakita. Miss? Miss? Ayos ka lang ba? Bakit may dugo dito? Nasugatan ka ba? Ano ginagawa mo dito? Nakita ko kasi na may dugo dito sa lupa. Meron kasi ako nakita pusa dito. Pero pagdating ko dito, ikaw na yung nakita ko. Ang gulo mo kausap, no? Ano ba yun, tinatanong mo ba ako o may sinasabi ka lang sa akin? Pasensya na, nabigla lang talaga ako. Ang ganda kasi ng mata mo eh. Yung mga mata mo kasi dilaw nung una ko makita. Dilaw? Paano naman naging dilaw yung mata ko? O sige nga, tingnan mo nga ulit. Alika, lumapit ka dito. Oo nga no, itim naman. Pero miss, ano kasi, pasensya ka na talaga, nalito lang talaga ako. Baka dahil siguro sa pagod ko sa biyahe, ang dami ko na siguro nakikita. Tsaka, sino ka ba? Bakit ka ba nandito? Kasi sinamahan ko yung kaibigan ko si Jessa. Sabi niya kailangan niya daw ng driver eh. Ikaw ba yon? Alam mo ko ako sa'yo, umuwi ka na lang. Ha? Bakit naman? Oo, sige na. May gagawin pa ako eh. Miss! Miss! Ako nga pala si Kiko. Anong pangalan mo? Ano ba? Gusto mo ba ng tulong? Kasi para may sugat ka eh. Miss! Napakamot na nga lang ako sa ulo, hindi lang dahil sa kasungitan ng dalaga, kundi pati na rin sa itsura niya. Naabutan ko kasi siyang umiika at mukhang sa kanya nang galing ang mga bakas ng dugo. Pero hindi lang yon ang ikinagulat ko. Sobrang kinis at liit ng mukha niya. Parang manika ang dating. Gusto ko pa nga sana siyang kausapin pero mabilis siyang umalis. Kahit nga nuknukan siya ng sungit, may kung anong bagay na nagtutulak sa akin na sundan siya. Kahit saan man siya magpunta. Bubuksan ko na nga sana ang pintuang pinasukan niya nang bigla akong matagpuan ni Jessa. At walang sabi-sabi niya akong hinatak paloob ng bahay dahil ipapakilala raw niya ako kay Ma'am Agnes. Hoy, Kiko! Saan ka ba nanggaling? Saan ka ba sumuot? Hindi ko makita si Maya eh, pero nandito na si Ma'am Agnes. Tara na. Saglit lang, Jessa. May babae ako nakita eh. Ang ganda niya. Hindi talaga ako makapaniwala sa ganda niya. Kaso, parang may iba sa mga mata niya eh. Sus! Ayan ka na naman sa panchichiks mo ah. Halika na nga. Hindi nga. Maganda nga talaga siya pero may kakaiba sa kanya eh. Halika na. Halika na nga dito. Buisit. Dinala ko ni Jessa sa isang magarbong sala. Pagkalampas namin doon, pumasok kami sa isang madilim at kulob na kwarto. Naglalakihang estante na halos umabot sa kisame ang nakapalibot sa mga dingding. Punong-puno ang mga yon ng garapon at bote na may kung ano-anong likido sa loob. Iniwas ko na nga lang ang tingin ko sa iba pang mga bagay, lalo na't nagsisimula na akong kilabutan. Isang babae ang nakaupo sa likod ng malapad na mesa. May hinahalo siya sa isang malaking mangkok. At hindi kaaya-aya ang amoy nito. Pero napakatamis ng ngiti niya sa amin. Kaya naman hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako napayoko. Hindi ko rin maiwasang maramdaman na para bang may mali tuwing tinititigan ko ang mga mata niya. Ma'am Agnes, heto po siya. Si Kiko yung best friend ko po. Siya po yung naghahabal-habal. Kaya niya po kayo pag-drive kahit sa inyo po gustuhin. Ano? Ako sasakay ako sa habal-habal? Hindi naman ako ang ipagdadrive niya, kundi yung pamangkin ko. Ay, ganun po ba? Bali si Maya po yung makakasama niya? Ganun na nga. Kailangan kasi ni Maya ng tutulong sa kanya sa pangongolekta ng mga bato. Pati ng mga mineral sa mga kuweba. Hindi ko na kasi kaya yun. At saka, gusto ko mag-double time siya sa pangongolekta. Negosyo ko kasi yan eh. Pero wag niyo nang masyadong intindihin yon, ha? Ay, at saka, mukhang naulanan kayo ah. Tumuloy nga muna kayo sa kubo ninyo at magpahinga na kayo.
Kubo po namin? Oo naman. Kung magiging alalay ko si Jessa sa mga gagawin ko dito at tutulungan mo naman ng pamangkin ko, syempre kailangan dito na rin kayo manirahan. Ayos lang naman sa inyo yun, di ba? Malaki naman ang lupain ko. Naisip ko nga doon na lang kayo tumuloy sa kubo sa likod eh. Wow! Bongga talaga, ma'am. Ibang klase po talaga kayo. Para po kayong hinulog ng langit. Maraming salamat po talaga. Walang ano man yun. O siya, sige na. Magpatuyo na kayo, ha? At bukas na kayo magsimula sa trabaho. Malakas pa naman ang ulan eh. Jessa, talaga bang gano'n si Ma'am Agnes? Sobrang bait niya. Ang dami pang binigay sa ating pagkain, no? Ngayon lang ako nabusog ng ganito eh. May pa-advance pang sweldo. Nakakagana tuloy magtrabaho sa kanya. Kahit medyo weirdo siya, no? Oo naman, sabi ko nga sa'yo, di ba? Tinulungan niya ako maging ganitong kaganda at saka ka-sexy. Nakita mo ba yung balat ko? Banat na banat. At itong buhok ko, hawakan mo. Bilis, hawakan mo, bilisan mo. Ang dami ko nang ginagamit na shampoo pero si ma'am lang talaga yung nakagawa ng ganito sa buhok ko. Tsaka, hawakan mo itong ano ko. Ayoko nga. Ba't ko na mahawakan yan? Parang ewan to. Pero, ano ba yung ibig mo sabihin? May binigay pa siyang pamahid sa mukha mo? Si ma'am kasi mukha siyang, ano bang tawag sa ganun? Para siyang manggagamot eh. Ang daming daon at halaman na nakasabit sa kwarto niya. Basta, hindi mo naman maiintindihan eh. Basta mabait talaga yan. Si Maya nga dati, nung inaasar kami ng kaklase namin dati na baklita daw ako, siya lang talaga yung naglakas loob na magtanggol sa akin. Hindi kaya siya yung nakita ko kanina? Abay malay ko. Basta ako, inaantok na ako. Matutulog na ako ha. Magkatabi ba tayo sa kama? Ano? Malamang namang ikaw lang dyan tapos ako sa sahig. Ano yun? Kaya nga nagtatanong ako. Malay mo. O sige na. Sa kabila nga ng pagod mula sa maghapong biyahe ay hindi pa rin ako makatulog. May kung anong bumabagabag sa akin. Siguro dahil sa pusang nadaplisan ko sa gubat. Nakukonsensya pa rin kasi ako. Hindi talaga ako mapakali kaya naman bumangon ako at nagpunta sa kusina para magkape. At hindi nga nagtagal, may ibang bagay na kumuha ng atensyon ko. Habang pinagmamasdan ko ang ambon sa labas ng bintana, biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok at mga braso ko. Pakiramdam ko kasi may nakatitig sa akin. Napakurap pa nga ako nang mapansin ko ang isang pares ng dilaw na mata sa labas ng bintana at diretsyong nakatingin sa akin yon. Napahinto ako. At tiyak kong yun ang pusang nasagasaan ko. Kaya naman sinundan ko ito palabas ng kubo. Pero mabilis itong umakyat sa bubong ng kubo. Tinanaw ko ang bubong pero bigla na lang itong nawala. Hindi ko nga maipaliwanag ang nangyari. Kaya naman bumalik agad ako sa loob ng kubo at isinara ko na lang ang lahat ng pinto at bintana. Hindi kasi mawala ang pakiramdam na may nakatingin pa rin sa akin. Na para bang may nagmamanman sa bawat kilos ko. Kahit na nasa loob na ako ng kwarto. Hoy! Ano ka ba? Gabing-gabi pa? Ano ba? Ayos ka lang ba dyan? Jessa, parang parang may aswang sa labas. Sinaulo ka naman eh. Itulog mo na nga lang yan. Pagod lang yan. Nakita ko naman talaga yung malaking pusa eh. Hindi kaya nasundan tayo hanggang dito? Oo, para magiganti sa mga ginawa mo. Minundol mo daw kasi siya. Seryoso naman kasi ako eh. Ano ka ba? Seryoso din naman ako eh. Kailangan ko ng beauty sleep. Ano ka ba? Pakiusap, huwag mo lang pansinin yung mga hayop sa labas. Marami talagang ganun dito. Sige na. Kinabukasan nga ay tuluyan nang nawala sa isip ko ang lahat ng tungkol sa pusang yon. Inaasahan ko kasi na makikilala ko na ng maayos ang kaklase ni Jessa. Pero hindi ko inakalang magiging ganun ako katorpe. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Jessa? Jessa? Uy, Maya, hinahanap kita kapon na. Kamusta? Ay, oo, pasensya ka na ha. Sabi nga ni Chang, nakarating na kayo eh. May inasikaso lang kasi ako. Ayos ka lang ba? Bakit parang napapangiwi ka? May iniinda ka? Hindi, ayos lang ako. Hi Maya.
Kain dito. May tinapay dito, oh. Kumain ka na ba? Gusto mo ng kape? Pagtitimpla kita. Ay! Naku, nahulog pa tuloy yung kutsara. Hoy! Ba't ka natataranta, Kiko? Ano ka ba? Kung tapos na kayo mag-almusal, sumunod na lang kayo sa harap ng bahay Ituturo ko kasi yung daan papunta sa kuweba At saka, Jessa, sama ka na raw muna sa amin ngayong araw para makita mo raw kung saan ko kinukuha yung mga batong gagamitin nyo mamaya. Diyan na kayo Sunod na lang kayo. Sige. Hoy, ikaw, Kiko. Isarado mo nga yung bibig mo. Para kang tangi. Para kang ngayon lang nakakita ng babae. Nakakahiya ka, ha? Sorry naman. Tara na nga. Ikaw talaga. Ngayon ka lang nakatagpo ng babaeng hindi pumapansin sa'yo, no? Nakahanap ka tuloy ng katapat mo. Hindi mo ba alam? Kahit nung bata pa kami, galit na si Maya sa mga lalaki. Ako lang yata yung naging lalaking kaibigan niya Kasi nga, binabai ako. Tama si Jessa. Hindi man ako kagwapuhan na ilapitin naman ako ng mga babae. Kaso torpe talaga ako, lalo na kay Maya. Ewan ko ba kung bakit hindi ako makabuo ng pangungusap kapag kaharap siya. Kaya naman nag-focus na lang ako sa trabaho. Pero parang sinasadya akong asarin ni Jessa dahil pinapaangkas pa niya sa likod ko si Maya. Hanggang sa nakarating nga kami sa kuweba, walang tigil ang pang-aasar niya sa akin. Maya, talagang dito ka kumukuha ng bato? Mag-isa ka lang talaga? Hindi ka ba natatakot dito? Naku, medyo nakakaprating dito Hindi mo ba alam kung anong pwedeng nasa loob ng kuweba? Eto, nakikita niyo ba yung ganitong kulay? Ganyan yung kukunin natin Malaki to kaya kailangan nating isakay dyan sa habal-habal. May maliliit din pero mga ganitong bato yung dapat nating dalhin hindi kasi maganda yung pakiramdam ko nito mga nakaraang araw kaya ayun, may nabuti na tiyang nahumanap ng tutulong sa akin. Para saan pala tong ganitong klase ng bato? Ngayon lang ako nakakita ng ganito Pag uwi natin, doon, babasagin ni Chang yan. Nasa loob nito yung kailangan niya Maya, anong ginagawa niya sa mga naiipon yung bato? Basta, malalaman mo rin yun. Aalalayan mo naman na siya mula ngayon, di ba? Ayun, doon may mga mineral pa tayong kukunin doon. Medyo marami yun Ako ni siya, Maya. Baka mabigatan ka Hindi na, kaya ko na to. Si Jason na lang yung tulungan mo doon. Nako, baka ma-hurt yung isa dyan, Maya. Hindi pa siya sanay sa'yo Kiko, ito si Maya hindi lang masungit to. Sobrang prangka pa niyan, kaya wag mong pepersonalin, ha? Oo naman, no? Totoo naman Hindi mo naman kami kailangan, di ba? Pero gusto pa rin namin tumulong. Ayan, yan yung mga hirit. Nandun yung mga mineral na kailangan natin. Sumunod na lang kayo sa akin, Ano, dinedba ka na naman, no? Supalpal ka na naman. Hindi ko naman siya pinupormahan, no? Gusto ko lang talaga siya tulungan. Talaga lang, Totoo, no? Tignan mo, iika-ika siya, tanungin mo nga kung ano nangyari sa kanya. Halo? Ba't ako kakausap? Ba't hindi ikaw? Kulang na lang kasi pagtabuyan niya ako, Hoy, kayong dalawa! May bubuhatin dito, Ano, magchichikahan na lang ba kayo dyan o tutulong kayo? Mabilis pa sa 4:00, nasa tabi na agad ako ni Maya. Binuhat ko na ang mga batong itinuturo niya at dinala ang mga yon sa habal-habal. Pabalik-balik kami hanggang sa maipon namin ang lahat ng kailangan niya. Inabot din kami ng hapon. Akala ko nga noon tapos na ang lahat ng gagawin niya. Pero nang mag-aya na kaming umuwi, tumanggi siyang sumakay sa habal-habal ko. Naglalakas loob pa naman sana akong sabihin na kumapit na lang siya sa akin kung may iniinda siya. Pero ayaw talaga niyang sumakay. Kaya naman napakunot na lang ang noo ko nang marinig ko ang dahilan niya. Basta mauna na kayo. May pupuntahan pa ako Ano? Sa ganyan lagay mo? Oo, basta mauna na kayo. Okay lang ako. Ihatid ka na lang namin, Maya. Ano ba? Di na. Unahin niyo na si Chang. Inaasahan na niya mga dala niyo Tsaka may kailangan pa akong i-deliver sa kliyente ni Chang. Hindi na makakapaghintay yun si Mang Pablo hanggang bukas.
Dahil nga doon, wala kaming nagawa kundi hayaan na lang siya sa gusto niya. Masayang-masaya naman si Ma'am Agnes nang maiuwi namin ang mga bato. Nagmamadali akong ibaba ang mga yon para maabutan ko pa sana si Maya. Bala ko nga siyang sunduin na lang, pero pinigilan ako ni Jessa pati na rin ni Ma'am Agnes. Oh, Kiko, iho! Bakit naman parang nagmamadali ka? Ma'am, bala ko po sanang sunduin si Maya pagkatapos nito eh. Para po kasing may sugat siya sa hita niya. Kaya parang iika-ika siya kanina eh. Kawawa naman po kung maglalakad siya pa uwi. Ay, ang sweet mo naman, Kiko. Hayaan mo nga siya, iho. Po? Narinig mo naman yung sinabi ko, di ba? Malaki na yung pamangkin ko, kaya niyang alagaan ang sarili niya. Mas kailangan kita dito at may ipapabuhat pa ako sa'yo. Sige ho. Nagtaka ako kung bakit parang napakahigpit ni Ma'am Agnes sa sarili niyang pamangkin. Pero hindi rin nagtagal. Natapos ko nga ang lahat ng ipinagawa niya. Papunta na ako sa habal-habal ko nang makasalubong ko si Maya sa harap ng mansyon. Putlang-putla ang dalaga at para bang ubos na ubos ang lakas. Hawak-hawak din niya ang kaliwang hita niya, kung saan sa tingin ko ay nasugatan siya. Sinubukan ko siyang kausapin pero dumiretso lang siya sa kwarto niya. Uy, Maya, ayos ka lang? Ano nangyari sa'yo? Kiko, ayos lang ako. Saglit lang naman oh. Ano ba, gusto mo ba ng gamot? Hindi pa ako kumakain eh. Kaya sige na, huwag ka na lang makulit. Kailangan ko lang talaga magpahinga. Sige na, dadalhan na nga kita ng gamot. Hindi na nga, di ba? Okay na ako, huwag ka na mag-abala pa. Hindi nga ako mapakali sa nakita ko. Paano siya naggaganon sa loob lang ng napakaikling panahon? Nakonsensya tuloy ako dahil hindi ko ipinilit na sunduin siya. Kaya kahit sinaraduhan niya ako ng pinto, nagdesisyon pa rin akong dalhan siya ng gamot at pagkain. Pero nang bumalik ako, walang sumasagot. Nangahas akong buksan ang pinto ni Maya dahil baka nakatulog lang siya. Napaurong ako sa nakita ko sa loob ng kwarto. May nakahiga sa kama pero hindi yun si Maya. Isang napakalaking pusang itim ang naroon at mukha itong lupaypay at may sugat. Oh, wow. Alak mo naman pusa ka. Teka lang ha, wag mo akong kakagatin ha. Wag mo akong kakalmutin. Alaga ka ba ni Maya? Ikaw ba yung nasagasaan ko? Teka, ba't ko ba kinakausap ng pusang to? Hindi naman yan sasagot eh. Sumagot ah. May sugat ka ba? Patingin nga ako. Naku. Kawawa ka naman pusa ka. Gusto mo ng pagkain? Para sana kay Maya to kaso para magagalit lang sa akin kung papakainin ko yung alaga niya eh. Teka nga, hanapan kita ng gamot. Ano kaya pwedeng ilagay dyan? Huwag ka na umiyak. Sigurado ako gagaling ka din. Ayan, sige. Kumain ka na lang muna para bumalik yung lakas mo ha. Mamaya hingi ako ng gamot kay Mama Agnes. Pero alam mo pusa, sa'yo ko lang sasabihin to ha. Mukhang mang kukulam yun eh. Pero sa atin lang to ha. Siyempre, nagpapapogi tayo sa tsahin ng gusto natin ligawan. Bakit bigla ka nainis sa akin? Wag mo akong kalmutin. Alam mo, parehas kayo ng amo mo. Masumungit at saka sa totoo lang, parehas kayo medyo nakakatakot eh. Ang laki ng mga kuko mo tapos ang tatalas oh. Pero ang cute mo naman. Ayun oh, mamo ka pala. Naku, sana makausap ko rin si Maya ng ganito. Ayaw niya kasi akong pansinin eh. Tuwing kakausapin ko siya, bigla naman ako nauutal. Nawawala lahat ng kumpiyansa ko. Sana bigyan niya pa rin ako ng pagkakataon. Ay, ano ba yan? Bakit ba pusa yung kinakausap ko tungkol dito? Matutulog ka na ba? O sige na, magpahinga ka na ha. Dadalahan pa rin kita ng gamot kahit ayaw mo. Hintayin mo lang ako dito. Sinubukan kong katukin ng pinto ni na Mama Agnes pero hindi rin nila ako pinagbuksan. Kaya naman bumalik ako sa kubo. Naghahanap ako ng gamot na pwedeng ibigay sa malaking pusa. Nang makarinig nga ako ng kaguluhan sa harap ng mansyon. Naalarma ako nang makita ko si Jessa.
Nakikipagtalo siya sa isang matandang lalaki. Bukas ang damit ng matanda at may kulay pula sa dibdib niya at mukha yung dugo. Hindi makalakad ng maayos ang lalaki. Ni hindi niya nga kayang tumayo nang hindi natutumba. Pero ayaw niyang magpahawa kay Jessa. Tinatabig niya ang mga kamay ng kaibigan ko at ayaw tanggapin ang tulong nito. Lumapit ako sa kanila at dun ko narinig ang mga reklamo ng matanda. Bitawan mo ako! Si Agnes yung kailangan ko! Oo nga po, Mang Pablo, pero busy po si Madam eh. Ano busy? Kayo yung dahilan nito. Tulungan niyo ako! Opo. Pero saglit lang naman po. Hindi ko kayo matutulungan kung ayaw niyo magpahawak eh. Ayoko sa mga bakla. Huwag kang lalapit sa akin ha. Baka maawa ako sa'yo eh. Teka nga lang po. Huwag niyo nga po siya insultuhin. Sa akin na lang po kayo sumandal. Teka, dugo po ba yan? Ano po ba nangyari sa inyo? Baka kailangan niyo po dumiretso ng ospital ha? Kiko, ako lang bahala kay Mang Pablo. Sige na, kami nang bahala dito. Bitawan niyo ako parehas! Nasa ba si Agnes? Oh! Ano kaguluhan ito? Ma'am, si Mang Pablo po. Ipasok mo siya, Jessa. At saka tawagin mo si Maya. Sabihin mo sumunod siya. Wala po siya sa kwarto niya eh. Alaga niyang pusa po yung naabutan ko kanina. Jessa, ikaw na lang. Tara na. Ikaw, Kiko, punasan mo yung dugo nagkalat dito, ha? Gusto kong malinis dito. At pagkatapos, bumalik ka na doon sa kubo. Ayoko may mga istorbo sa amin. Naiintindihan mo ba yon? Opo, ma'am. Dahil sa pagmamadali, hindi ko na naihingi ng gamot ang pusa. Matapos kong punasan ang dugo at linisin ang sala. Naghintay akong lumabas sila. Pero lalo lamang silang naging abala sa kwarto. Bumalik ako sa kubo at nagmasid mula sa bintana. Hindi ako mapakali nang marinig ko ang tila paghiyaw ni Mang Pablo sa matinding sakit. Sinubukan kong buksan ang iba't ibang kwarto at kumatok pa nga ako sa silid ritual. Ngunit walang sumasagot. Pati nga ang kwarto ni Maya ay nakasara. At dahil sa nakakabahalang mga tunog, nagpa siya akong humingi ng tulong sa pulis. Pasakay na nga ako sa habal-habal nang biglang lumitaw si Jessa. Hinarangan niya ako at duguan ang kanyang damit. Kiko, saan ka mapupunta? Huwag kang umalis, gabi na oh. Pupunta ako sa polis o kaya sa doktor. Kahit kanino basta makahingi ako ng tulong. Kanina pa ako katok sa inyong lahat eh. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Nag-aalala na talaga ako, Jessa. Ano ba nangyari? Bakit ba sumisigaw si Mang Pablo? Sumagot naman kayo sa akin. Nagkakagulo kayo doon sa loob eh. May ginagawa si Ma'am. Busy kami, Kiko. Hindi ba sinabi niyang huwag ka namang iilam? At huwag ka namang istorbo sa amin? Please, Kiko. Makinig ka na lang kay Ma'am. Pakiusap. Ano? May taong sumisigaw eh. O okay lang sa inyo yun? Hindi ba kayo nababala sa nangyayari? Tinutulungan namin si Ma'am Pablo sa sakit niya. Ano bang inaangal mo? Hindi mo alam yung ginagawa namin kaya huwag ka na nga lang mangialam dito. Pangako, tinutulungan namin talaga siya. Jessa, ayos ka lang ba? Bakit parang may nangyayari sa mukha mo? Wala yan. Huwag ka nga praning. Hayaan mo na lang kami. Sige na, magpahinga ka na. Baka pagod ka lang kakabuhat mo ng mga bato buong araw. Huwag ka na mag-alala. Alam na namin yung ginagawa namin. Pero, magtiwala ka lang sa amin. Seryoso ako, Kiko ha. Huwag ka na mangialam. Makinig ka na lang kay Ma'am Agnes. Siguro naman ayaw mo siyang galitan, di ba? Ano? Gusto mo bang pag-initan ka na amo natin? Hindi naman. Pero ano ba yung narinig ko? Bukas na natin pag-usapan yan. Kailangan ko nang bumalik dun eh. Huwag ka na magulo sa amin ha. Sige na, matulog ka na. Teka, si Maya meron siyang pusa. May sugat yun eh. Baka pwedeng humingi ako ng gamot. Kami nang bahala sa kanya, Kiko. Sige na. Sa totoo lang, hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing yon. Huminto nga ang mga paghiyaw ni Mang Pablo pero sa bawat oras na lumilipas, para bang lalong bumibigat ang dibdib ko. Isang bigat na hindi ko maipaliwanag. Nandun din ang pakiramdam na para bang may nagmamanman sa bawat kilos ko. Kaya naman kinabukasan, hindi na ako nakapagpigil. Pagbalik ni Jessa sa kubo ay agad ko siyang kinumpronta. Pero katulad nung nakaraang gabi, napakaganda ng mood niya. Kabaliktaran ang nararamdaman ko.
Hello! Good morning! Oh, Kiko, ba't ganyan yung mukha mo? Parang bad trip ka. Ang ganda-ganda na umaga, oh. Kumain ka na ba na almusal? Talaga? Magtatanong ka ng ganyan pagkatapos ng nangyari kagabi? Parang walang nangyari Jessa, ano ba meron? Sabihin mo nga sa akin. Hindi ako tanga. Alam kong may sikreto kayong tinatago dito. Aminin mo na nga sa akin kundi alis ako dito. Good morning din sa'yo, Kiko. Hoy, seryoso ako, no? Alis na ako. Oh, di umalis ka. Ano? Akala ko ba kailangan niyo ako dito? Nakiusap ka ba nga sa akin na samahan kita Kesyo malulungkot ka kapag mag-isa ka lang dito sa bundok. Alam ko naman talagang hindi ka aalis, Kiko Siyempre, hindi mo naman iiwan si Maya, di ba? Gusto mo siya aminin. Kiko, kilala kita. Ano naman kung gusto ko siya? Sinasabi ko na nga ba? Pero nasan nga si Ma'am Pablo, Jessa? Ano ba ginawa niyo sa kanya? Huwag ka na mag-alala. Umuwi na siya, okay na siya. Ano ba sakit niya? May nakita akong dugo sa dibdib niya Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na manggagamot si Ma'am? Ginamot namin siya. Ano pa bang gusto mong paliwanag? Dyan sa mukha mo. Ano nangyari dyan? Ay, napansin mo rin? Naku, ang ganda-ganda ko na, Kiko, no? Ano nga nangyari? Napansin ko na kagabi pero parang mas balat pa ngayon yung mukha mo Jessa, sobrang puti mo na ano bang ginagawa nyo? Basta, may ginawa lang si Ma'am Agnes sa akin. Ang bilis na epekto, no? Sobrang effective. Di ba parang sobra yan? Ayos ka lang ba? Kasi parang may iba talaga sa'yo Sobra? Naku, hindi no? Ano ba pinagsasabi mo? Kiko, alam mo naman pangarap ko to, di ba? Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kasiyahan. Gusto pa bang sirain yung kasiyahan ko? Maging masaya ka na lang para sa akin. Huwag kang ano. Sige na nga. Pero alam mo naman siguro yung ginagawa mo, no? Hindi naman ako tutol dyan. Basta sigurado ka na safe yan, Concerned ka sa akin? Naku, sabi ko na nga ba malamang, tagal na natin magkaibigan, di ba? Ewan ko sa'yo. Nga pala, alam ko aakyat daw kayo ulit sa kuweba mamaya. Ano? Hindi ka sasama? Hindi muna siguro. May naaral ako kay Ma'am Marami ako natututunan sa kanya, Kiko. Ang sabi niya kapag ginalingan ko daw, pwede niya daw akong kuling matagalan na alalay niya. Yun talaga makakatulong sa negosyo niya? Baka pati ikaw gawin niya mangkukulam Ha? Hindi mangkukulam si Ma'am Agnes, no? Maraming araw siya natulungan ayaw mo ba makatulong sa ibang tao? Gusto, syempre. Pero iba talaga yung pakiramdam ko Huwag mo nga isipin yan. Ang isipin mo, makakasama mo na si Maya mamaya. Umiling na lang ako. Gusto kong maniwala kay Jessa pero may masama talaga akong kutob. Gusto ko mang lumayo ay hindi ko rin kayang iwan siya doon. At oo, tama siya. Gusto ko pang makasama si Maya. Kaya kahit sobrang torpe ko sa kanya, nagpa siya akong alamin ang tungkol sa tiyahe niya. Para naman makasiguradong nasa ligtas na kamay si Jessa. Ako na dyan, Maya. Huwag ka na magboto. Hindi na, okay na nga talaga ako. Hindi ka kasi mukhang okay kahapon Pati yung pusa mo mukhang hindi na rin okay. Ano ba nangyayari sa inyo? Saan ba kayo nagpunta? Alam mo, ikaw ang dami mong tanong. Sabi mo tutulungan mo ako, di ba? Bakit iniinturaga mo ako ngayon? Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako Okay na nga ako. Okay na kami. Huwag mo na kaming alalahanin. Parang hindi naman Hindi ka na nga makayuko huwag ka na kumilos. Ituro mo na lang sa akin kung ano yung kailangan kong kunin. Bakit kasi pinilit mo pa umakyat ng bundok na ganyan yung kalagayan mo Nanghihina ka na, Maya kitang-kita ko. Kailangan kong gawin to, Kiko, okay? Hindi mo ko naiintindihan May usapan kami ni Chang. Sa bawat bato na kukuha ko, mas napapalapit ako sa inaasam kong mangyari. Kaya walang makakapigil sa akin. Mukha nga. Para ka si Jessa kapag may gusto makamit Walang makakapigil sa balak. Simula nang dumating kami dito, parang hindi ko na siya makilala. Talagang nag-iba na si Jessa.
Dahil lahat ng bagay na mahalaga may kaakibat na sakripisyo. Intindihin mo na lang siya. May gusto siyang makamit eh. Ang alin? Yung pagiging tunay na babae? Hindi naman niya kailangan magbago eh. Sapat na siya kung ano siya ngayon. Kanya ka pala mag-isip. Oo, bakit? Wala lang. Tunay kang kaibigan eh. Tsaka, mabait ka ring tao. Halika na nga, bumalik na tayo dun. Hindi ko alam kung bakit pero sa kauna-unahang pagkakataon, may nakita akong bahagyang ngiti sa mukha ni Maya. Isang ngiting pilit niyang itinatago. Sumakay agad siya sa habal-habal habang ako na may napahinto at napahawak na lang sa dibdib. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganon kagandang bagay. Gusto ko pa nga sana siyang kausapin at gusto ko pa siyang makilala pero hindi na niya ako inimik. Umangkas siya sa likod ko at natikilan ako ng dahan-dahan niyang ipatong ang kamay niya sa bewang ko. Nung una parang nahihiya pa siyang kumapit pero naglakas loob akong ipatong ang kamay ko sa braso niya para ipakitang wag siyang bibitaw. Parang iiwas na naman nga sana siya noon pero hindi ko na hinayaan at hindi ko na siya binitawan. Kiko, teka! Hindi mo! Ha? Bakit? Ano yun? Ibol? Oo. Ihinto mo lang dito ah. Nasaktan siya eh. Kawawa naman yung ibon na pilayan yata oh. May hinugot pa siyang pulang tela mula sa bulsa niya. Nakabalot dito ang isang kulay puting bato. Inilapit niya yon sa maliit na pilay ng ibon at bigla naman itong kumislap at namula. Maya-maya pa, unti-unting nakatayo ang ibon. Nanlaki ang mga mata ko sa nasaksihan ko. Dahil kanina lang lupaypay ito at hindi makatayo. Pero ngayon ay para bang wala itong naging pinsala. Uy, ang galing nun ah. Ano yung binigay mo sa kanya? Parang nawala yung pilay niya. Nakalipad na ulit siya. Parang walang nangyari oh. Wala akong binigay sa kanya, Kiko. Hinigop lang ng likas na enerhiya ng ibon yung lakas ng mutya. Mutya? Ano yun? Wala. Hindi mo na kailangan malaman yon. Saglit. Yung mga bato na mineral na kinukuha natin, may kinalaman ba to sa mutya na yan? Yun ba yung pinupunta ng mga tao sa tiyahin mo? Oh, edi ang galing naman pala niyan, Maya. Ang laki na itutulong niya sa mga tao. Hindi ganun kadali yun, Kiko. Lahat may kapalit. At sa tingin ko, kailangan mo na talagang umalis dito. Iwan mo na lang si Jessa. Hayaan mo na lang siya sa gusto niya at lumayo ka na. Saglit lang naman. Ngayon at alam ko na yung ginagawa niyo, syempre tutulong din ako. Kahit ilang pang bato yung kailangan niyo ipabuhat sa akin, bubuhatin ko. Kahit nakakainis minsan si Jessa, hindi ko naman iiwan yung tukmol na yun, no? Pero hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Sa totoo lang, hindi lang naman si Jessa yung dahilan kung bakit ayoko umalis dito eh. Kung di pa halata, sasabihin ko na ngayon. Maya, gusto pa kitang makilala eh. Alam kong hindi ka naman talaga masungit. Mabait ka nga eh. Walang taong masama ang ugali kung kaya niyang mag-alaga ng mga hayop. Kagaya ng ginawa mo ngayon. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa iyo dati pero ibahin mo ako, Maya. Hindi ako kagaya ng ibang lalaki. Talaga? Lagi nga kinukwento ni Jessa na babaero ka raw eh. Uy, hindi totoo yun, no? Inaasar lang ako noon kasi hindi naman daw ako marunong kumausap ng babae. Kahit may lumalapit sa akin. Pero alam mo, sa totoo lang, mabait ka rin naman sa mga hayop eh. Yung alaga mong pusa ba yung sinasabi mo? Hindi ko na nga nadalhan ng gamot yung kagabi. Nagkagulo na kasi. Kamusta pala yun? Okay na ba siya? Salamat sa iyo, Kiko ah. At saka sana maintindihan mo. Ayoko lang talaga sa mga estranghero. Maya, kung hahayaan mo ko, gusto ko sanang baguhin yun. Kilalanin pa natin yung isa't isa. Okay lang ba sa'yo? Tumangulang ang dalaga at maya-maya ay nagpatuloy na kami sa biyahe. Napansin kong lalo pa siyang namutla at hindi na ganun kahigpit ang kapit niya sa akin. Binilisan ko na lang ang pagpapatakbo para makabalik na kami agad at makapagpahinga siya. Pero hindi yun natuloy. Pababa pa lang kami nang salubungin agad kami ni Jessa. Hinihinga lang kaibigan ko at tagaktak siya ng pawis.
Mabutit dumating kayo. Maya, alam mo na ba yung nangyari kay Ma'am Pablo? Ang balita, patay na daw siya eh. Ha? Bakit? Hindi ko nga rin alam. Yun na nga eh. Pwede pa tayo mag-usap. Kiko, ikaw na bahala magdala niyan kay Ma'am ha? Hinahanap niya yung mga nakuha niyo eh. Sumang-ayon na lang ako at sinimulang ibaba ang mga karga ng habal-habal ko. Wala naman pala si Ma'am Agnes sa kwarto kaya inilapag ko na lang ang mga bato sa malapad niyang mesa. Hindi ko maiwasang magmasid sa loob ng kwarto. Bukod sa mga garapon na may kakaibang likido, marami ring halaman at kung ano-anong bagay ang nakasabit sa kisame. Para nang ang tindahan ng mga nakakakilabot na kagamitan ang silid. Napansin ko rin ang isang notebook na puno ng mga guhit na kulay itim. Mga nakakatakot at hindi ko maipaliwanag na larawan. Titingnan ko pa nga sana ang laman nito nang biglang pumasok si Ma'am Agnes. Akay-akay niya ang isang matandang babae. Napaurong na lang ako nang makita ko ang itsura nito. Agnes! Agnes, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Sobrang sakit! Ma'am. Oh! Bakit nandito ka, Kiko? Ma'am, pasensya na po. Ito po yung mga bato. Dinala ko po kasi. Oh, sige na, sige na! Iwan mo na kami dito! Kailangan niyo po ba ng tulong? Tatawagin ko ba si Maya o si Jessa? Hindi na! Sandali nga, Kiko. May inihanda akong merienda para sa inyo ni Jessa, ha? Nasa kubo niyo yon. Magpahinga ka na lang doon, ha? Ako na bahala dito. Sige po, ma'am. Maraming salamat po Sinubukan ko pang ang silipin ang lagay ng matandang babae pero hinarangan ako ni Ma'am Agnes. Iginiit niyang bumalik na ako sa kubo at magpahinga na lang. Wala akong nagawa nun kundi sumunod. Nagulat pa nga ako nang makitang may pagkain nga sa malapad naming mesa. May nakhanda na nga rin kape. Dahil nga gutom na ako, agad kong kinain ang merienda. Pero nang mahigop ko ang kape, napadura ako sa sobrang tamis nun. Hindi kasi ako naglalagay ng asukal sa kape ko. At sakto naman pumasok si Maya sa kubo at bigla niyang tinabig ang basong hawak ko. Nagulat ako sa ikinilos niya pero nang tingnan ko ang mukha ni Maya, wala na roon ang karaniwan niyang simangot. Matinding pagkabalisa na lang ang pumalit. Napatingin din ako sa baso ng kape at doon ko naramdamang dapat nga akong matakot sa muntik ko nang mainom. Sinuriri ni Maya ang mga pagkain saka kinapaka pa ang dibdib at leeg ko. Patatawa na nga sana ako sa ginagawa niya kung hindi siya mukhang malapit ng maiyak. At maya-maya pa, narinig naming humahabol si Jessa at mukha siyang nag-aamok. Hoy! Maya! Bumalik ka nga dito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Maya! Hoy! Ano sinabi mo sa kanya, Maya? Wala akong sinabi, Jessa. Pero kailangan mo na siyang kausapin. Sabihin mo na sa kanya yung lahat. Utang na loob naman, Jessa, oh. Mabuti siyang kaibigan at maiintindihan ka niya. Huwag ka nang matakot. Ako lang ba yung kailangan umamin, Maya? Mag-isip ka rin. Huwag kang ipokrita. May kailangan ka rin sabihin. Ba't tumalis yun? Jessa, ano ba nangyari? Away magkaibigan lang ba to? O may iba pa? Kiko, totoo ba? Yung kape na inom mo na? Ano ba meron sa kape? Tinabig ni Maya pero nauna ko na madura eh. Tsaka huy, Jason Angeles, seryoso ako ha. Sagutin mo nga ako. Wala nang paligoy-ligoy, magsabi ka ng totoo sa akin. Ngayon na. Ay, talagang Jason talaga yung tinawag mo sa akin at kailangan buo pa talaga? Kiko, ano kasi? Sabihin mo na sa akin, naubos na yung pasensya ko ha. Gayuma, meron gayuma yata yung kape. Ano? Ano sinasabi mo? Jessa, ano kalokohan to? Kiko, papatawarin mo ko. Hindi ko naman talaga intensyon yung mangyari yan eh. Kumbaga, pahapyaw ko lang sinabi kay ma'am yan. Nagjo-joke lang naman ako. Hindi ko naman alam na siseryosohin niya yun. Ganun ba? Mukha namang hindi gumana eh. Mukha ka pa rin tukmul sa patingin ko. Pero ba't mo naman ako gagayumahin? Kahit hindi mo sinasadya, hindi okay yun. Magkaibigan tayo eh. Kasi Kiko, meron ako pagtingin sa'yo eh. Sorry, hindi ko talaga sinasadya. Nahulog talaga ako sa'yo. Sobrang bait mo sa akin eh. Lahat ng tao binubuli ako pero ikaw lang yung lagi nagpapakita sa akin ng kabutihan. Masisisi mo ba ako? Oo, pwede ka na sisihin kapag meron ng gayuma. Alam mo namang hindi tayo talo pre.
Pero bakit ganito yung ginawa mo sa akin? Ano yun? Pipilitin mo ako? Hindi ko naman talaga balak mangyari to, Kiko. Maniwala ka sa akin. Nakita lang siguro ni Ma'am Agnes na nagsiselos ako sa inyo ni Maya. May kutob na rin si Maya kaya kami nagtatalo. Nung una inaasar ko pa kayong dalawa. Akala ko hindi ka seryoso sa kanya Pero habang tumatagal, nakikita kong totoong nahuhulog ka sa kanya. Hindi ko naman alam na tututuhanin ni Ma'am yun. Hindi naman ibig sabihin nun, pwede na siya manggayuma, no? Dahil ba hindi siya boto sa akin para sa pamangkin niya? Hindi ko rin alam, Kiko. Kakausapin ko siya. Natatakot lang din ako, Kiko Ayoko mawala sa akin tong trabahong to. Ang dami kong natututunan dito. Ang daming posibilidad. Marami tayong matutulungan dito. Ako nga, ang tagal ko naghahanap ng paraan para magbago yung sarili ko yung itsura ko. Siya lang talaga yung nakapagturo sa akin kung paano. Nakita ko yung mga gamit niya, Jessa. Sa tingin ko, hindi siya ordinaryong manggagamot. Akala ko nung una mabuti siya Tapos nagpapagaling siya ng mga tao. Pero nung nakita ko yung mga nakasulat at drawing sa mga gamit niya, nandun sa notebook na malapad sa mesa, parang may iba pa Hindi ka ba nagtataka? Meron talagang iba, Kiko. Aminin ko na. May iba pa. Hindi lang siya manggagamot. May alam siya tungkol sa ibang klase nilalang. At kung gusto mong mapalapit at ligawan mo yung pamangkin niya, may kailangan ka pa rin malaman. Kiko, hindi normal si Maya. Yun lang yung masasabi ko. Hoy, ayoko ng pasikot-sikot, Jessa. Sabihin mo nga sa akin, ngayon na! Hindi ko lang sasabihin. Ipapakita ko sa'yo. Pakiramdam ko tuluyan ng nagbabago si Jessa. Hindi ko akalaing magagawa niya sa akin yon. Galit ako nung una pero kalaunan gusto ko nang malaman ang totoo. Baka kasi naiimpluwensyahan siya ni Ma'am Agnes. Gusto kong makausap si Ma'am pero hindi siya nagbubukas. Hindi namin alam ang nangyayari sa kwarto kasama ang aling may sakit. Inaya ako ni Jessa sa kakahuyan. Tumutol ako pero pumayag nang sabihing malalaman ko roon ang katotohanan tungkol kay Maya. At hinamon niya ang nararamdaman ko. Saan ba tayo pupunta? Saan mo ba ako dadalhin, Jessa? Wala akong gagawin sa iyo. Huwag ka nang magduda sa akin, ha? Patawarin mo na ako, Kiko. Gusto ko lang malaman mo yung totoo. Nagtataka ka kung bakit ayaw ni Maya sa mga lalaki, di ba? Pues, ito yung dahilan. Tignan mo. Diretsuhin mo na kasi. Alam ba ni Maya na ginagawa natin to? Bakit hindi na lang tayo mag-usap na maayos? Dahil hindi madaling paniwalaan yung sasabihin ko. At syempre gugustuhin mo ng pruweba, di ba? Ito na yun. Malapit na tayo. Magtatanong pa nga sana ako nang bigla akong hatakin ni Jessa pababa. Napaupo ako sa damuhan at nagtago kaming dalawa sa likod ng makakapal na halaman. At kasabay nun, biglang nagtayuan ang mga balahibo ko. Bumalik na naman ang pakiramdam na may nagmamanman sa akin. Tumingin ako sa paligid pero wala naman akong makitang ibang tao. Hanggang sa may itinuro sa akin si Jessa. Hinawi niya ang ilang sanga para makita ko ang tinutukoy niya. Apoy ang una kong nakita. May iba't ibang kulay ng bato na nakapalibot dito. Kusang gumagalaw ang mga bato na para bang nanginginig ang mga yon. Pagkatapos ay may isang babaeng lumapit sa apoy. Si Maya yon, pero may kakaiba sa itsura niya. Hindi ko maipaliwanag pero may ibang iba sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga akong napaurong nang makita ko ang anino niya. Hindi ko ortin tao. Bakit iba yung anino niya? Parang hayop po. Hugis pusa. Hindi normal na tao si Maya. Kakaiba nila lang si Maya. Kaya siya galit sa mga lalaki dahil sa angking alindog niya. Mailap siya sa mga lalaki dahil palagi siyang binabastos. Kiko, aswang si Maya. Kaya niya maging hayop dahil may lahi siyang bangkilan. At meron din siya dugong laman lupa. Laman lupa? Oh, natatakot ka na sa kanya? Aswang yung babae gusto mo. Hindi ako natatakot sa kanya. Nagulat lang ako. Kumakain ba siya ng tao? Hindi naman. Kung ganun, akala mo hindi ko siya magugustuhan dahil kakaiba siya. Doon ka nagkakamali. Mas lalo pa ako nag-iinteresado. Hindi naman kagandahan lang yung tinitignan ko alam mo yan. Mas importante sa akin yung tunay na pagkatao. Tama na. Ayoko na marinig. Bahala ka na, Kiko. Kung gusto mo na aswang, edi sige, magsama kayo!
ko na nga napansin ang biglaang pag-alis ni Jessa. Wala na rin akong interes sa pagmamaktol niya dahil may naramdaman akong mainit na kamay na dumampi sa balikat ko. Lumingon ako para tingnan kung kanino yun ang galing. Ang una kong nakita ay isang pares ng dilaw na mata. Mga matang pamilyar sa akin. Si Maya yon. Tahimik niya akong inanyayahang lumapit sa apoy. Sumunod naman ako sa kanya at umupo sa harap nito. Huminto ang mga bato sa paggalaw. At mula sa kulay pula, unti-unting bumalik ang mga yon sa dati nilang kulay. Unti-unti ring bumalik ang anyo ni Maya sa karaniwan niyang anyong tao. Kiko, tama ba yung narinig ko? Alam mo na kung ano ko pero hindi ka natatakot? Narinig mo pala kami? Oo. Ayoko lang kayong istorbohin eh. Ayoko rin naman na sa akin manggagaling. Kung hindi mo ko matatanggap, hindi ko kasi alam kung ano mararamdaman ko. Sabi ko naman sa'yo, katulad ng kagustuhan ni Jessa na magbago yung anyo niya, wala akong pakialam doon. Ang pinagbabatayan ko, kung mabuti ka bang tao o hindi. At sa nakikita ko sa'yo, napakabuti mo naman, Maya eh. Handa ka nga tumulong kahit kanino. Sigurado ka? Yun ba talaga yung batayan mo? Para sa akin, mabait yung taong may puso at tumutulong sa mga hayop. Isa lang yung tanong ko. Mukhang may kapangyarihan ka sa mga mutya ah. Bakit hindi mo gamitin para lumakas ka? Para sa isang aswang parang nanghihina ka eh. Bawat araw na lumilipas lalo ka namumutla. Tapos nagtatrabaho ka pa tapos nag-iipon ng bato sa kuweba. Tama ka naman, Kiko eh. Pero gaya nga ng sinabi ko sa'yo, may kasunduan kami ni Chang. At para sa akin din naman yung ginagawa ko. Sa totoo lang, Maya, wala akong tiwala sa tiyahin mo eh. Binigyan ba naman ako ng kape na merong gayuma? Napagtanto ko nga rin yun nung nakausap ko si Jessa eh. Pero Kiko, wala na akong pagpipilian. Kailangan kong pagkatiwalaan si Chang. Siya na lang yung susi para maging ganap na tao ako. Anong ibig mo sabihin? Gamit ba yung mutyang yan? Bakit hindi na lang ikaw yung gumawa niyan? Dahil isa akong aswang na suhi, Kiko. Pero siya yung may kaalaman sa kaliwa. At nung malaman ni Tia Agnes na napangasawa ng nanay ko ang isang aswang na gaya ng tatay ko, buong puso niya pa rin kaming tinanggap. Kahit wala siyang lahing aswang. Tinulungan pa nga niya si nanay na pag-aralan ng lahat para maintindihan kaming mag-ama. At nung sapat na yung kaalaman nila, ginamit nila ang kapangyarihan ni tatay para gumawa ng mga mutya na gagamitin sa kabutihan. Ibig mo sabihin, yun yung ginamit nila sa paggamot sa mga sakit? Hindi lang yon. Marami pang ibang bisa ang mutya. Pero dumating yung araw na naaksidente yung mga magulang ko. Kaya, ayun, naiwan kaming dalawa ni Chang. At simula nun, hindi ko na kayang tiisin na mag-isa akong ganito. Gusto ko nang maging ganap na tao ako, Kiko. At nangako si Chang na tutulungan niya akong matanggal yung pagiging aswang na suhi ko. Pero paano? Kasi sa nakikita ko, nagkakasakit ka lang, Maya eh. Yun na nga, Kiko. Tuwing ginagamit ang mga mutya, may ginagawa si Chang para maubos ng mga yun ang kapangyarihan ko. At sa ganung paraan, unti-unti ring nauubos yung pagiging aswang ko. At pagdating ng panahon na hindi ko na kaya, sa kanya gagawin ng ritual para maging tao na ako. Ligtas ba yun? Hindi ka ba mapapahamak? Kiko, lahat ng bagay na gusto nating makamit, kailangan natin magsakripisyo. Pero Maya, sana hindi ka naman masaktan, no? Nababahala kasi ako eh. Kaya ko sarili ko. At saka, bakit pa masyado ka nag-aalala? Ako yung aswang sa ating dalawa, di ba? Ako yung mas malakas. Kasi gusto pa kitang makasama eh. Gusto kitang protektahan. Oh, kapag nangyari yun, wala na magsusungit sa akin nun. Ano ka ba, Kiko? Walang mangyayari sa akin. At saka, gusto rin naman kitang makasama pa eh. Talaga? Eh kasi, nakakatawa ka kapag naiilang ka sa akin eh. Nakakatawa ka rin kapag natatakot ka sa anyong aswang ko. Eh, hindi naman kita aanuhin eh. Ah, kaya pala. Ikaw pala yun. Gustong-gusto mo na minamalmanan yung bawat kilos ko, no? Ikaw pala yun. Ewan ko sa'yo. Lumipas ang gabi ng ganon. Hindi namin namalayan ang oras at nahawakan ko pa nga ang mga kamay niya. Para akong naglalakad sa ulap habang pauwi kami.
Kaya naman ganun na lang ang pagkabigla ko nang madatna namin ang kalunos-lunos na lagay ng kubo. Nakabalentong ang mga silya. Nagkalat ang pagkain sa malapad na mesa. May mga basig na baso sa sahig at nakabukas ang pinto ng sala. Para bang may matinding gulong nangyari roon. At higit sa lahat, hindi namin matagpuan si Jessa. Nung una inakala namin may nanloob sa mansyon at baka nadamay lang si Jessa. Pero hindi nagtagal, napagtanto naming may ibang nangyari. Maya, meron dugo dito. Hindi to simple pagnanakaw lang. Nawawala si Jessa. Mukhang ganun na nga, Kiko. Basta huwag kang matatakot ah. Pero kailangan ko magbago ng anyo. Kailangan ko sundan yung bakas ni Jessa. Agad naman ako sumang-ayon pero napaurong pa rin ako nang makita kong naging isang malaking itim na pusa si Maya. Siya nga talaga ang pusang palaging nagmamanman sa akin. Gamit ang anyong yon, sinundan namin ang mga bakas na iniwan ni Jessa. Dinala kami ng mga yon sa isang malagim na tagpo sa kwarto ni Ma'am Agnes. Hindi namin matagpuan ang tiyahin ni Maya, pero naroon ang matandang babaeng nakita ko nung hapon. Naghihingalo at nasa bingit ng kamatayan at umuubo na siya ng dugo. Aling Lourdes, ano pa nangyari sa inyo? Teka, siya yun? Siya yung nakita ko kanina. Nangihingi siya ng tulong sa tiyahin mo. Kanina pa sila dito eh. Akala ko tutulungan siya ni Ma. Bakit iniwan dito yan? Si Agnes, may ginawa siya kaya naghina ako. Akala ko tutulungan niya ako, pero gusto niya ako patayin. Aling Lourdes, sandali lang po. Kumapit na po kayo, iligtas ko po kayo. Kumuha si Maya ng ilang mutya mula sa bulsa niya at may ibinulong sa mga yon. Ipinatong niya ang mga mutya sa dibdib ni Aling Lourdes. Nagkulay pula ang mga yon at nagsimulang manginig. Huminto naman ang pag-ungol ng matanda at unti-unting nawala ang paghihirap niya. Bumalik sa dating kulay ang mga bato at tumigil ang panginginig. Para bang mahimbing na lang na natutulog si Aling Lourdes. Hinawakan ni Maya ang kamay ng matanda at napapikit na para bang siya naman ang nakakaramdam ng lahat ng sakit. Kiko, okay na siya. Kailangan lang niya magpahinga at huwag mo na natin siya gagalawin, ha? Maya? Teka, bakit parang ikaw yung nangihina? Hinihigop ng mutya yung lakas ko. Napunta yun sa kanya. Pero okay lang yun. Kailangan ko na rin lumayo. Yung dugo, hindi ko kaya. Hindi ako kumakain ng tao, pero kapag may dugo... Naintindihan ko. Ako nang bahala sa kanya. Lumayo ko muna para hindi ka matukso sa dugo. Pero hindi, Kiko. Hindi ako pwede magpahinga ngayon. Nanganganib si Jess at kailangan natin siyang hanapin. Naniniwala ako sa kutob mo. May kinalaman si Tiang Agnes sa nangyari at galing na mismo kay Aling Lourdes yun. Anong balak mong gawin? Maya, nangihina ka oh. Ako lang maghahanap sa kaibigan ko. Pero hindi mo kakayanin, Kiko. Kailangan pa rin sundan ang dugo niya. Ganon din na kailangan kong bumalik sa anyong pusa. Yun lang ang paraan para makabalik yung natitira kong lakas. Hindi na nga ako nakatutol dahil sa isang iglap ay naging pusa ulit si Maya. Wala akong nagawa kundi sundan ng malaking pusa patungo sa kakahuyan sa gilid ng mansyon. Sinundan niya ang mga bakas ni Jessa na tila siya lang ang nakakaamoy. Pero sa bawat minutong lumilipas, lalo siyang bumabagal. Hanggang sa mapansin kong halos hinihila na lang niya ang sarili niya. Kaya binuhat ko na lang siya. Nagalit pa nga siya at muntik pa akong kagatin at kalmutin. Kahit nga pusa na siya, hindi pa rin nawawala ang pagsusungit niya sa akin. Oo. Huwag mo kagatin ha. Sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Inihila mo na lang kasi si sarili mo sa sobrang pagod eh. Hayaan mo na akong buhatin ka. Sige na mo. Turo mo na lang sa akin kung saan tayo pupunta. Sa ganong paraan nga ay natagpuan namin ng kinaroroonan ni Jessa sa gitna ng gubat. Pero nang makita namin siya, natakot akong baka huli na ang lahat. Bihag siya ni Ma'am Agnes. Nakahandusay ang kaibigan ko sa isang malaking bato sa gitna ng matataas na puno. Mukhang nasa kalagitnaan ng isang ritual si Ma'am Agnes at inilagay niya si Jessa sa loob ng bilog na yari sa mga itim na bato. Para bang hindi ito makagalaw. Sinusubukan ni Jessa na magpumiglas pero sa bawat pagkilos niya,
Winiwisik-wisikan siya ni Ma'am Agnes ng itim na likido mula sa isang malaking bote. Ano ginagawa mo? Tigilan mo ako! Ginagawa mo ba ako halaman? Bakit mo ako dinidiligan? Alam ko yung ginagawa mo. Nagre-ritual ka. Gagawin mo rin ba sa akin yung ginawa mo kay Ma'am Pablo at Aling Lourdes? Teka, hindi na pala kita dapat tawagin ma'am dahil traidor ka. Akala ko mabait ka, pero hindi naman pala. Bait-baita ka lang palang buwisit ka, mangkukulam ka talaga. Tama si Kiko. Dapat nakinig ako sa kanya. Huwag ka nga maligalig na bakla ka! Ginugulo mo ang ritual ko eh! Bakit mo ba ako binabasa? Dahil inihahanda ko ang katawan mo, Jessa. Nakikitaan kita ng potensyal. Kapag may gusto kang bagay, handa mong gawin ang lahat para makamit yon. Kailangan ko ng taong katulad mo. Yung handang tapakan na kahit sino para lang makuha ang gusto niya. Nagkakamali ka. Hindi ako katulad mo. Hindi ba? Hindi ba't galing na mismo sa bibig mo? Gusto mo mapasayo si Kiko kahit alam mong nagkakagustuhan na sila ng pamangkin ko. Dapat nga magpasalamat ka sa binigay ko gayuma. Alam mo, naiimbyer na talaga ako sa'yo. Gayuma kagad? Hindi ba pwedeng charot lang yon? Kailangan seryosohin mo kagad yung lahat ng bagay. Sabi ko, wish ko lang. Kung may kapangyarihan, hindi ko na maalam talaga na may pagka-genie ka. Tapos ibibigay mo lahat yung wish ko, buwisit ka. Paano nga kung sabihin ko kaya kong gawin yan? Paano kung sabihin kong kaya kong ibigay sa iyo ang inaasa mong maging ganap ka babae? Hindi lang sa palabas na anyo, kundi buong buo. Pwede ka ng mga anak. Ano, papayag ka ba? Teka, totoo ba yan? Siyempre gamit ang itim na mutya. Magagawa nito ang lahat ng gusto mo. Yan ba yung mga binibigay mo sa mga kumukonsulta sa'yo? Bakit iba yung kulay nito sa mutya ni Maya? Dahil mahina lang ang mutya niya. Ito ang tunay na may kapangyarihan. At kapag tinanggap mo ito, hindi lang gayuma ang magiging epekto kay Kiko. Mapapasayo siya, pati ang kaluluwa niya. Magagawa mo siyang alipin na susunod lang sa lahat ng gusto mo. Tanggapin mo, at ikaw ang magiging katuwang ko, Jessa. Bibigyan kita ng walang hanggang kapangyarihan. Kagaya ni Maya, makakagawa din ako ng mutya. Hindi lang mga mutya, mas malakas pa ang kaya nating gawin. Mga itim na mutya. Sa puntong yun ay naghanda na akong pigilan ang nangyayari. Dahil baka kung ano pa ang gawin niya kay Jessa. Naramdaman kong bumalik si Maya sa anyong tao. Akala ko nga sasama siya sa akin sa pagsugod. Pero agad niya akong pinigilan. Nakakunot ang noo niya habang sinusuri ang ritual. At naiiyak pa nga siya. Traitor pala talaga si Chunky ko. Narinig ko na dati ang tungkol si itim na mutya. Pero hindi ko inakalang gumagawa siya nun. Kiko, napakadelikado niyan. Bahagi na yan ng mga aral ng kaliwa. Ng itim na mahika. Ang mga batong ginagawa niyang itim na mutya, kayang lasunin ng sino mang humahawak at gumagamit sa mga yun. Diyos ko, yung mga nangyayari na humihingi ng tulong sa kanya, hindi niya pala pinapagaling yun. Kaya sila namamatay. Pero bakit? Hindi ko rin alam, Kiko. Pero wala na talaga akong tiwala sa kanya. Kiko, umalis na tayo dito. Sa kalagayan ko ngayon, hindi ko siya kakayanin. At kung meron siyang itim na mutya, hindi natin kayang tapatan ng kapangyarihan niya. Lalo na't nanghihina pa ako ngayon. Pero hindi ko naman pwedeng iwan si Jessa dito. Pero paano nga kung sumandip na siya kay Chang? Hindi. Kilala ko si Jessa. Kahit ganyan yan, nagtitiwala pa rin ako sa kanya. Tingnan mo, papatunayan niya yan. Mabuti pa rin siya tao. Oh, ano, Jessa? Tatanggapin mo ba? Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Nek-nek mo! Alam ko na ang tungkol sa itim na mutya. Masama yan. Lahat ng alok mo sa akin, kalokohan. Hindi ako tanga. Hindi ako katulad ng mga tao inalok mo na. Gagaling ko na, pero ang totoo, inuubos mo lang yung mga enerhiya nila. Tulong! Tulungan niyo ako! Tumahimik ka dahil wala tutulong sa'yo. Wala ka talagang kwentang bakla ka. Kung ayaw sa'yo ng mga kaibigan mo, pues, ito ang nararapat sa'yo. Babalik na rin ko ang lahat ng ginawa ko sa mukha mo. At babalik ka sa pangit mong itsurang impacta ka. O sige, pakialam ko ba? Basta hindi ako papalig sa'yo. Mas impacta ka pa kasi sa akin. Makukulam! Tulong! Tulungan niyo ako! Nagkakamali
Bumalik ka sa pinili mong kampihan! Lahat ng binigay ko sa'yo, binabawi ko na! Sa gitna nga ng kaguluhan ay tumakbo kami ni Maya para saklolohan si Jessa. Hindi ko alam kung paano pero sinalag ni Maya ang kapangyarihang ginagamit ni Ma'am Agnes laban kay Jessa. At dahil doon, nakawala si Jessa mula sa pagkakabihag ng mangkukulam. At sa kasamaang palad, isa na namang matinding dagok yon sa katawan ni Maya. Tuluyan siyang nanghina at sa bawat segundong nauubos ang lakas niya. Lalo namang lumalakas ang halakhak ni Mama Agnes. Ang lakas ng loob mong makialam, Maya! Hindi ba sinabi ko sa'yo na sumunod ka na lang sa usapan natin? Akala ko ba siyang sinabi mong masama ang paggawa ng itim na mutya? Ano itong narinig ko inaalok mo pa to kay Jessa? Hindi ba masapat sa'yo yung kinikita mo sa mga mutya? Oo! Hindi ako kontento! Ayoko nang nakadepende sa'yo ang lahat. Kailangan ko ang sarili kong kapangyarihan at hindi ako papayag na mas malakas ka sa akin! Pero ang mga itim na mutya, kabaliktaran ang ginagawa niyan, Chang. Hindi ka ba nakukonsensya? Pinapahamak mo yung mga taong gusto nating tulungan! Natin? Ikaw lang ang may gusto nun! Sa simula pa lang, sinabi ko na sa'yo pinag-aaralan ko lang ang mga mutyang ginagawa mo! Ikaw lang naman ang namilit na gamitin ang mga yun sa pagaling ng mga tao! At ngayong nakahanap na ako ng paraan para isalin ang kapangyarihan mo sa mas makapangyarihang gamit! Bigla ka na lang aayaw! Hindi ako papayag kung may masasaktan. Hindi pa ba sapat na isa akong aswang? Isa ako nilalang na kadiliman. Kailangan mo pa bang ipakalat yung kadilimang yon? At para saan? Para saan ang lahat ng to, Chang? Dahil hindi lang ikaw naghahangad ng pagbabago! Kung gusto mo maging tao, gusto kong maging aswang na suhi! At gusto kong lumikha ng iba't ibang klase ng itim na mutya! Pero Chang, ang sabi mo kinamumuhian mo ang lahi ni tatay. Ang sabi mo gagawin mo ang lahat para matanggal yun sa katawan ko. Nagbago na ang isip ko! Nakita ko na ang totoo kapangyarihan at hindi yun nasa pagpapagaling ng mga tao dahil marami pa akong pwedeng gawin! Chang, hindi ako papayag. Hindi. Pero wala kang magagawa, Maya! Nagdesisyon na ako! Habang sinasabi yun ay lumapit si Ma'am Agnes. May hawak siyang tig-isang itim na mutya sa magkabilang kamay. Sa halip na mamula gaya ng mga mutya ni Maya, nagkulay bughaw ang mga yon. Biglang sumabog ang mga garapon na may lamang likido. Kasabay nun ang sabay na paghiyaw ng dalawa kong kasama. Sinugod ko si Ma'am Agnes pero napakabilis niyang kumilos. Kinuha niya ang mga mutya mula sa bulsa ni Maya. Hindi nakapalag ang dalaga dahil namimilipit siya sa sakit. Sinubukan kong hablutin ang mga mutya pero agad niya itong itinago. Lalo naman akong naalarma nang biglang sumuka ng dugo si Maya habang inilalapit ng tiyahi niya ang itim na mutya sa mukha niya. Tinulak ko ang matanda pero tinawanan lang niya ako. Sinubukan ko siyang suntukin pero mabilis siyang umiwas. Tama na ang paglalaro! Oras na lang ang hinihintay ko at matatapos na ang lahat ng to! Huwag kayong mag-alala! Susunduin ko kayo pagdating ng tamang panahon! Hayop ka! Kiko! Wag na! Tama na! Huwag mo siya sundan! Pero yung mga mutya, mas importante si Maya. Tulungan mo, Kiko! Naubos na siya! Nanginginig na si Maya no na para bang kinukuryente. Lumuhod si Jessa sa tabi niya at kumuha ng lupa at inilagay yun sa dibdib niya. Habang may ibinubulong na tila ritual, kinuha niya ang isa sa mga bote ni Ma'am Agnes at ibinuhos ang laman nun sa lupa. Biglang huminto ang panginginig ni Maya at maya-maya pa, nagmulat na siya ng mga mata. Diyos ko, maraming salamat naman. Mabuti naman. Jessa, anong ginawa mo? Niligtas mo siya. Sa mo natutunan yun? Kay Ma'am Agnes din. Nakita ko yung ginawa niya kay Ma'am Pablo. Jessa, Kiko, salamat sa inyo. Bigla siya nagipusa. Ganyan talaga yan. Ginagawa niya yan para maipon yung natitira niyang lakas. Ngayon, ano nang gagawin natin? Tupay-pay na siya eh. May alam ako paraan. Pero kailangan natin bumalik sa mansyon. Gamit ang mga kaalamang natutunan niya sa mangkukulam ay naagapan ni Jessa ang kalagayan ni Maya. Nakatulong din na pinainom namin ng dugo ko ang aswang. Nung una nagdadalawang isip pa si Jessa. Pero mukhang yun na lang talaga ang natitira naming lunas sa ngayon.
Sigurado ka? Ready ka na ba? Masakit to Kailangan kasi manggaling mismo sa'yo Kaya ko. Sige na, gawin mo na para gumaling siya. Panandalian lunas lang to, Kiko. Babalik din yung panghihina niya. May ginagawa si Ma'am Agnes para unti-unti maubos yung lakas ni Maya. Handa na ako. Sige na, umuha ka na kahit ganong karami. Ibigay mo sa kanya basta maging ayos lang siya. Saka natin pag-usapan kung ano yung magiging diskarte natin. Nakatulog ng mahimbing si Maya matapos niyang inumin ang dugo ko. Habang nagpapahinga siya, nagawa kong isakay sa habal-habal at iuwi si Aling Lourdes. Kahit paano maayos na ang lagay niya. Nangako siyang tatawag ng pulis para makahingi kami ng tulong. At pagbalik ko nga sa mansyon, gising na si Maya at mukhang mas maigi na ang lagay niya. Pero duda siyang may maitutulong ang mga pulis. May mga kaibigan daw kasi ang tiyahin niya. Hindi lang sa pulis kundi pati sa barangay na hinahayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Ganun talaga. Mangingilag silang makailam sa mga gawain ni Tia dahil marami na kaming napagaling na sakit ng mga tao dito. Nire-respeto siya ng mga kababayan namin. Kaya hindi talaga sila maniniwala na iba yung ginagawa niya. Na itim na mahika na yung ginagamit niya ngayon. Ibig sabihin, wala tayong mahingan ng tulong. At saka, ikaw Maya, sa bawat paggamit mo ng kapangyarihan, lalo ka din nanghihina. Paano kung umalis na lang kaya tayo dito? Para hindi ka na makakita ng tiyahin mo. Hindi ganun kadali, Kiko. Nakita ko na yung kapangyarihan ng mga mutya. At kahit saan ka magpunta, wala ka talagang kawala. Hindi ko lang matanggap na ginagawa niya to. Hindi nga ako makapaniwalang humantong si Chang sa ganito dahil lang sa kasakiman sa kapangyarihan. Matapos niya tayong baliktarin, naniniwala ako na kaya niyang gawin ng kahit ano. Tingnan mo ang ginawa niya sa ating dalawa. Hindi lang lakas natin yung kinukuha niya. Tingnan mo naman ako. Yung mukha mo. Pati yung buhok mo, Jessa. Oo na. Ramdam ko na pumapangit ako ulit. Huwag mo na isa-isahin lahat ng kapangitan ko. Psh, hindi ka naman pangit Normal lang yung dati mo itsura. Nag-aalala lang ako kakasigaw mo kanina. Ayos ka na ba talaga? Masakit kaya Parang nalapdos yung balat ko. Mukhang binawi na nga niya yung lahat ng ginawa niya sa akin. At hindi lang yun. Ginawa niya pa akong tsaka. Wisit talaga yung babae yun. Pero bahala na. Ang importante, maayos kami dalawa ni Maya. Kahit ganito kami. Hindi ako papayag na hanggang dito na lang yung mangyayari. Ginagamit niya pala ako tapos may balak pa siyang ilipat ng buo sa sarili niya yung kapangyarihan ko. Gusto rin pala niyang maging aswang na suhi para wala nang hangganan yung lakas niya. Kaya pala pinag-aaralan niya lahat ng tungkol sa lahi ng tatay ko Basta't anumang balak mo, tutulungan ka namin Maya. Alam ko kung anong ibig niya sabihin sa tamang panahon. Hindi lang yung tungkol sa pagkaubos ng lakas ni Maya. May ritual siyang ginagawa para mailipat sa mutya ang buong lakas ng sino mang gumagamit ito. Si Maya man o ibang tao. Sa tingin ko, makukumpleto niya yun ngayong gabi. Kaya kailangan natin maging handa. Kailangan din natin lagyan ng protection ng mansyon para hindi siya makapasok. Jessa, paano mo nalaman yan? May lahi ka rin ba mangkukulam? Hindi Nung sinabi mo may nakita ka notebook doon sa mesa, bilang chismosa, tinignan ko kung may katotohanan yung sinasabi mo. Hanggang sa naglalampungan na kayo ni Maya sa kakahuyan. Ako yung nag-imbestiga dito. Doon ko na natuklasan na may masama palang balak si Agnes. Kaya ayun, kinidnap niya ako. Naku, mabuti na nga lang dumating kayo tapos niligtas niyo ako ako, alam ko namang hindi ka papayag sa alok niya Oo naman, kahit heartbroken ako, hindi ko pipilit yung sarili ko sa taong ayaw naman talaga sa akin, no? Alam ko naman talaga na kayong dalawa yung may pagtingin sa isa't isa. Hindi na ako epal sa pag-ibigan nyo. Kahit ganito ako, may respeto pa rin ako sa sarili ko, no? Kahit paano ay kumalma kami nang makita namin ang ritual na balak gawin ng mangkukulam. Ayon kina Maya at Jessa, may paraan para labanan siya. Buong araw kaming naghanda. Nagpunta pa kami ni Jessa sa mga kuweba para kumuha ng mga bato, pati na rin ang mga mineral na kakailanganin nila. Akala talaga namin noon kakayanin namin ng mangkukulam. Akala namin handa na kami. Pero pagsapit ng gabi, may ginawa si Ma'am Agnes na ikinagulat ko pa rin dahil sa bilis ng mga pangyayari.
Nagsimula yon nang hindi ko na matagpuan sina Jessa at Maya. Kanina lang inaayos nila ang mga bato at ginagawa ang mga yon na mutya. Pero hindi na sila bumalik sa loob ng mansyon. Hinanap ko sila sa buong bahay, pati na rin sa kubo pero hindi ko na sila makita. Natataranta na nga akong hanapin sila dahil naririnig ko ang mga boses nila mula sa magkabilang panig ng kakahuyan. Papasok na sana ako sa gubat nang biglang may bumulong sa tenga ko. Para bang katabi ko lang siya, yung mangkukulam. Alam kong may kinalaman siya sa pagkawala nilang dalawa. Wala na sila, Kiko. Nasa mga kamay ko na ang dalawang pinakamamahal mong tao. At dahil galante ako, gusto kong binibigyan ng pagkakataong pumili ang mga tao. Kaya mamili ka. Sinong ililigtas mo? Ang matalik mo kaibigan o ang babaeng gusto mo? Tandaan mo, ang hindi mo pipiliin na hindi na maililigtas. Nababaliw ka na. Narinig mo ako. Hindi ako makikipaglaro sa'yo. Wala! Hindi ako mamimili! Hindi ako kumagat sa patibong ng mangkukulam na yon dahil inasahan na namin ang ganong galaw. Kinuha ko ang mutyang ibinigay ni Maya at binigkas ang orasyong itinuro ni Jessa. At itinali ito sa harap ng habal-habal upang gabayan ako. Nang huminto ang pamumula ng bato, nakita ko si Ma'am Agnes sa isang clearing malapit sa bangin. Nagtago ako at namataan sina Jessa at Maya na nakaluhod habang inoorasyonan. Winiwisikan ng likido at sinasabuyan ng lupa. Nakita ko ni Maya at tumango bilang hudyat. Kinuha ko ang mga mutya at sandata. Saka ako sumugod at sinuntok ko si Ma'am Agnes. Napunto ng mahika niya at inihagis ko sa mga kasama ko ang aming mga inihandang gamit. Jessa! Jessa, ngayon na! Saglit! Paano ba gagamitin ito? Itak na to! Ako na bahala dito! Kayong dalawa, gawin niyo na yung mga kailangan niyo gawin! Nagpalit ng anyo si Maya at sa ganung paraan ay sinalakay niya ang sarili ng tiyahin. Naglaban ang dalawa. Umabot ang sagupaan nila hanggang sa kakahuyan. At habang nangyayari yon, nagtulungan kami ni Jessa para maihanda ang patibong para kay Ma'am Agnes. Gamit ang mga mutya at mga bagay na pinagkukunan ng lakas. Gaya ng lupa, apoy at langis. Patuloy na gumuhit si Jessa ng mga simbolo sa paligid namin. Handa na kaming maipasok ang mangkukulam sa loob ng bilog para tuluyan siyang magapi nang biglang umabot sa sukdulan ng labanan ng magtiyahin. Walang iya ka talaga, Maya! Tiyahin mo pa rin ako! At wala kang utang na loob sa akin! Sinasaktan mo ako! Ah! Sinasaktan mo rin ang mga kaibigan ko! Nilaso na ng kasakiman ng puso't isip mo! Akala talaga namin mauungusan na namin ng mangkukulam na biglahan niyang ihagis ang itim na mutya sa direksyon ni Maya. May ginawa siyang hindi namin nakita at bigla na lang napahinto si Maya doon. Isang matinding kulay bughaw ang lumabas mula sa itim na mutya. Sumilab ang mga baga at nanginig ang mga likido sa bote at umuga ang lupa sa paligid namin. Napaluhod pa nga si Maya. Ang kakapal na mga mukha niya! Kung gusto niyo ng gulo, gulo rin ang ibibigay ko! Tinatawag ko ang kapangyarihan ng kalikasan! Paigtingin niyo ang kapangyarihan ng mga itim na mutya! Sapilin niyo ang mga kalaban ko! Kiko! Ako na dito! Kukunin mo si Maya! Bilisan mo! Pero huli na ang lahat. Para bang puro enerhiya ang humahampas sa aming tatlo. Kaya sabay-sabay kaming napabagsak. Sinubukan ko tumayo, ganun din si Jessa. Patuloy pa rin kaming lumalaban nang lumapit sa akin si Ma'am Agnes. At may hawak pa nga siyang maliit na kutsilyo. Alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili ko, Kiko? Dahil gusto kong makita kung paano labanan ni Maya ang sarili niya kapangyarihan kapag ikaw na ang nakatapat sa kanya. Natutuhan ko kasi na habang lalong nagpupumiglas ang aswang, lalo rin gusto ko mawala ang puro kadiliman nito. Hindi ba mas magiging dalisay ang likas niyang pagkaswang kapag nakaharap na siya sa laman at tugon ng taong gusto niya? Ano? Kiko! Tumakbo ka na! Lumayo ka na! Kiko! Umalis ka na! Tumakbo ka na, Kiko! Noong una hindi ko talaga maintindihan ang balak ng mangkukulam. Pero nang makita kong pinipilit niyang lumabas ang pagkaaswang ni Maya laban sa kalooban nito, napaurong na ako. Pero napakabilis ni Ma'am Agnes. Bago pa ako makaiwas ay nasugatan niya ako sa dibdib gamit ang kutsilyo. Hindi ko ininda ang sakit. Ang mas ikinatakot ko ay ang nakita kong pagbabago sa mga mata ni Maya.
Mula sa dilaw, naging pula ang mga yon. Pulang-pula, nanlilisik ang mga mata niya. Humaba pa nga ang mga pangil at kuko niya. Tingnan natin kung hanggang saan na kaya ng pagtitimpi mo, Maya! Ano gagawin mo sa harap ng nakakaakit na dugo? Makokontrol mo pa ba ang sarili mo? Walang yaka talaga! Tigilan mo sila! Bakit? Anong magagawa mo, bakla ka? Wala kang alam! Maya! Maya, ako to! Pigilan mo yung gutom mo! Maya! Tinugis ako ni Maya. Hindi ko malilimutan ang pagtakbo ko nung gabing yon. Dahil yun na yata ang pinakamabilis kong takbo sa buong buhay ko. Hinahabol ako ng aswang na gustong kainin ako. At sa sobrang desperado, binala kong umakyat sa isang puno. Pero mali pala yon. Aakyat pa lang ako ng kayuri ng matatalas niyang kuko ang buong likod ko. Napasigaw pa nga ako sa matinding sakit. At dahil doon, napahinto rin si Maya ng ilang segundo. Kumislap ng dilaw ang mga mata niya. At kitang-kita kong bumalik siya sa dati niyang diwa. Kaya naman nagsisigaw ako, umaasang tuluyan ko siyang magigising. Maya! Maya, ako to! Sige ko ako! Bumalik ka sa akin! Hindi ikaw yan, Maya! Kiko! Oo, Maya! Maya, ako to! Hindi ko mapigilan! Hindi ko mapigilan ang gutom! Kasabay naman ng pag-amin ni Maya ay narinig ko ang patuloy na labanan ni na Jessa at Ma'am Agnes. Nahihirapan na rin si Jessa. Kaya sa halip na ipagpatuloy ang pag-akyat ko sa puno, tumakbo ko pabalik sa kanila. Di hamak na mas malakas ang mangkukulam na yon. Natatalo na niya si Jessa. Sinugod ko si Ma'am Agnes at hindi niya inaasahan ang pagbabalik ko. Hinablot ko ang kutsilyong hawak niya at nagawa kong hiwaan ang braso niya. Kasunod ko si Maya nun. Napahinto ang mangkukulam nang makita ang anyo ng pamangkin niya. Nakatitig si Maya sa dugo ang braso ng tiyahin. Iba ang kulay ng dugong lumalabas mula rito at umuungol ng malakas ang aswang. Ibang klase! Napakabango ng dugo mo! Maya! Maya, iya! Hindi! Nagkakamali ka! Epekto lang yan ng mutya sa katawan ko! Mas masarap ang dugo ng binatang yan! Hindi hamak na mas masarap! Pero hindi doon natapos ang lahat. Nang makain ni Maya ang laman at dugo ni Ma'am Agnes na may halong kapangyarihan ng mutya. Para bang tuluyan na siyang nawala sa sarili. Hindi siya nakontento sa pagngata sa katawan ng tiyahin niya. Naamoy niya ang dugo ko at tumitig siya sa akin. Napakapit sa akin si Jessa. Dahan-dahan kaming umatras sa takot hanggang makarating kami sa gilid ng bangin. Maya! Maya, tama na! Tama na yan, Maya! Bumalik ka na sa amin! Tigilan mo na yan, Maya! Sinubukan na ring tawagin ni Jessa ang natitirang pagkatao ni Maya. Nagdasal siya pero walang umepekto. Hanggang sa bigla kaming lusubay ng malaking nilalang. At sa halip na hayaan kong makagat si Jessa. Humarang ako. Napapikit na lang ako at hinihintay na pira-pirasuhin din niya ako gaya ng ginawa niya sa tiyahin niya. Pero hindi matinding sakit ang naramdaman ko. Sa halip ay isang malakas at naghihirap na ungol ang narinig namin. Si Maya, sa halip na kagatin kami ay kinagat niya ang sarili niya. Nagkalat ang dugo ng malaking pusa at gumewang-gewang pa siya bago tuluyang mahulog sa bangin. Hindi ko matanggap ang nangyari. Sa halip na kami ang saktan, pinili niyang sa sarili niya ibuhos ang lahat ng dahas. Yun ang dahilan kung bakit tuluyan siyang napahamak. Nahirapan kaming bumaba sa bangin. Ginugol namin ang mga sumunod na araw sa paghahanap sa katawan ni Maya. Pero hindi na namin siya nakita ulit. Kiko, ano? May nakita ka ba? Wala pa rin. Hinalagog na natin itong buong gubat pero... Di ko talaga maintindihan. Paanong basta na lang siya mawawala, Jessa? Nakita naman natin nahulog siya sa bangin, di ba? Dapat nandun lang di siya eh. Hindi natin alam yung buong kapangyarihan ng itim na mutya. Maaaring naglaho yung katawan niya. O kaya, posible nag-iabo din siya. O kaya, bumalik sa apoy, lupa o tubig sa elementong ginagamit sa paggawa ng itim na mutya. Eh ngayon ko lang di lubos na intindihan ang epekto nito nang gamitin ni Ma'am Agnes. Nakita mo naman, di ba? Nag-iba yung kulay ng dugo niya. O napakadelikado. Bakit nagtaka pa si Ma'am Agnes na gamitin yung mga yun?
Maayos pa naman yung negosyo niya sa pagbebenta ng mutya ah. Nakakatulong pa siya sa mga tao. Nabanggit ni Maya na mukhang kinain na ng inggit yung tiyahin niya. Kahit alam niyang mapanganib, sinuong niya pa rin. Hindi niya alam na hindi niya kakayanin. At pinapaniwala pa niya si Maya sa plano niya. Yun pala, niloloko niya lang yung sarili niyang pamangkin. Nagtiwala sa kanya si Maya. Pero ang totoo, inuubos lang niya yung lakas nito. Hindi alam ni Maya na nililipat ni Ma'am Agnes yung kapangyarihan. Pero sa tingin ko, hindi rin inaasahan ni Ma'am Agnes na ganun yung mangyayari. Nang kagatin siya ni Maya, pumasok sa katawan niya yung kapangyarihan at nalasod din siya. Akala niya, lalakas din siya kapag nakuha niya yung buong kapangyarihan ni Maya. Pero mukhang hindi kayang tanggapin ng isang ordinaryong tao ang pagiging suhi. Kailangan sana niyang dumaan muna sa ritual na hindi na tuloy dahil nagkagatan na sila. Dami mo natutunan gamit yung mga iniwan na mangkukulam, no? Di ba delikado din malaman yung mga yan? Naghahanap ako ng paraan para matuntun si Maya. Umaasa pa rin ako na buhay siya. Hindi ko alam pero pakiramdam ko lang yan, Kiko. Ako rin. Naniniwala ako na nandyan lang siya. Imposible na basta na lang siya mawala. Hindi talaga ako titigil sa paghanap sa kanya. Lumipas nga ang ilang araw at unti-unting nawalan ng pag-asa si Jessa. Humingi kami ng tulong sa barangay pero wala silang nakita. Dahil hindi na namin kayang manatili sa mansyon, niyaya niya akong bumalik sa bayan at iwan na ang lahat. Pero hati ang isip ko. Kaya bumalik ako sa bangin at dinaanan ng mga lugar na pinuntahan namin. Hanggang mapadpad nga ako sa unang kuweba at parang may tumatawag sa aking balikan yon. Uy! Uy! Ang cute mo naman. Mag-isa ka lang dito? May pilay ka sa braso? Naku, kawawa ka naman pusa ka. Halika nga dito. Lumapit nga sa akin ng maliit na puting kuting. Hirap itong maglakad pero nang makalapit, marahan ko itong dinampot. Inilapit ko ito sa mukha ko para tingnan ang kalagayan niya. At bigla akong natigilan. Kilala ko kasi ang mga dilaw na matang yon. Binalot ko ang kuting sa t-shirt ko at nagmadaling magmaneho pababa sa mansyon. Mahimbing lang itong natulog sa buong biyahe hanggang sa maiuwi ko siya kay Jessa. Jessa! Jessa! Bilis! Jessa! Ay, Diyos ko! Ano ba nangyari? Ba't ka ba sumisigaw? Jessa, may nakita akong pusa. Hindi ba si Maya to? Sabi mo sa akin, di ba pamilyar sa mata niya? Ay, gagi, akala ko kung ano na. Pero pusang itim si Maya, no? Puting kuling yan eh. Ang layo naman. Di ba kaya niya magbago na anyo? Nung una ko siya nakita, namadaplis ako sa habal-habal. Hindi pa siya ganun kalaki. Tapos nung nakagat siya ni Mama Agnes, naging dambuhala siya. Ibig sabihin, hindi posible na mag-ibang anyo siya. Kakayanin niya yun. At tignan mo, may pilay din siya sa braso. Kung saan din kinagat ni Maya yung sarili niya. Ay, nako. Ayos ka lang ba talaga, Kiko? Alam ko mahirap sa yung pagkawala ni Maya. Sabi mo nga minahal mo siya, di ba? Kahit may klila yung panahon na nagsama kayo. Normal lang naman na medyo mabaliw kapag ganun. Pero hello, itim na pusa nga si Maya, di ba? Bakit naman siya magiging puti? Hindi, Jessa. Ramdam kong si Maya to. Maniwala ka sa akin. Kilalang kilala ko yung mata niya. Ganyan yun, di ba? Yung medyo mataray yung tingin. Siya yan eh. Kulang na lang kalbutin ako. Pero marunong din pala maglambing to. Ganyan na ganyan si Maya eh. Dahil ako nagdala sa'yo dito at buntik kita magayuma. Kunwari na lang naniniwala ako sa'yo dahil may utang pa ako. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Jessa, gawin mo naman ng paraan para makabalik siya sa dati niya anyo. Ay nako, Diyos ko po. Labag man sa loob ni Jessa ay pinag-aralan pa rin niya ang mga libro ni Ma'am Agnes kung paano nga ibabalik sa dating anyo ang kuting. Kung ano-anong sinubukan niya. Samantala ay katabi ko sa pagtulog ang kuting. Inalagaan ko ang pilay niyang braso at hindi ko siya hinayaang mapabayaan. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Alam ko talaga sa puso kong si Maya ang kuting na yon. Kahit lagi akong inaasar ni Jessa na nawawala na raw ako sa sarili.
at tuluyan na daw ako nababaliw. Hanggang isang araw nga, laking gulat ko nang hindi ako magising dahil sa pagkalmot ng kuting sa mukha ko, kundi dahil sa isang mainit na yakap. Akala ko nga nananaginip lang ako, kaya nang imulat ko ang mga mata ko at makitang may babae akong katabi, tuluyan nga ako nahulog sa kama. Aray, buwisit. Sorry Ano ba yan? Yung mata ko? Bakit ba may babae nakahubad dito? Jessa, si Maya. Ay, naasiwa ako. Kukumutan nga kita. Halika nga dito, halika dito. Maya, ibig sabihin, ikaw talaga yung kuting? Ikaw talaga yung inuwi ni Kiko? Oo, ako talaga yun. Pasensya na kayo Nanghihina pa kasi talaga ako Pero maraming salamat talaga sa inyong dalawa. Hindi talaga kayo tumigil. At ikaw, Kiko, inalagaan mo ko. At ikaw, Jessa, sa tingin ko, yung huli mong ritual yung nagpabalik sa akin dito Ay, salamat Maya. Nababaliw na kami dito At ikaw, Kiko ano tong naririnig kung mahal mo na ako? Wala ka pang ligaw Mula sa pag-aaral ni Jessa tungkol sa pagbabagong nangyari kay Maya, nalaman naming nang mamatay si Ma'am Agnes at tuluyang mawala ang epekto ng itim na mutya, naputol na rin ang impluensya nito kay Maya. Yun ang dahilan kung bakit naging puti ang anyo niyang pusa. Tuluyan nang nawala sa katawan niya ang epekto ng itim na mutya. Maraming salamat sa tulong ninyo, Maya, iha, Babalik na lang ulit ako para sa mga halamang gamot. Naku, walang anuman po, Aling Lourdes. Mabuti naman po bumalik na po yung dating lakas niyo. Mag-iingat po kayo Bumalik po kayo ulit. Marami kaming gamot para sa mga kasukasuan nyo. Ang lakas ng benta natin Ang galing yung dalawa. Nakagawa na naman kayo na ibang klase mo tsa Aba, syempre naman. Kailangan natin bumawi sa mga nabiktima ni Ma'am Agnes, no? Oy, Jessa, may mutya dito. Ano, gusto mo pa bang gumanda? Yung magiging babae ka na talaga. Ayoko na. Hindi ko na kailangan yan. Maganda na ako. At kontento na ako, no? Baka kung ano pa mangyari sa akin dyan ikaw, Maya. Baka gusto mong mag-ritual pa tayo para maging ganap ka ng tao. Hindi ba't ganun yung pangarap mo? Naku, hindi na rin, no? Kontento na ako sa ganito. Kasama ko naman kayo Tsaka maayos yung negosyo natin. Tapos nakakatulong pa tayo sa mga tao. Hindi naman masama yung pagiging suhi mo Ibig sabihin lang nun, kakaiba ka. At yun mismo yung nagustuhan ko sa'yo. Sa huli ay natutunan ni na Jessa at Maya na tanggapin ng buo ang kanilang sarili. Hindi nila kailangang magbago para mahalin. Wala rin sa akin ang pagiging aswang ni Maya at hindi ko na siya pinakawalan. At nagkatuluyan nga kami. Si Jessa naman, naging manggagamot at hindi mangkukulam. Sa tulong ni Maya at ng pagiging aswang na suhi nito, ginamit niya ang kanyang kaalaman para tumulong sa iba. At dahil doon umunlad ang negosyo at naging payapa ang buhay naming lahat. Maraming salamat po sa pakikinig. Ayun. Kaya pasensya na kung medyo nabubulol ako gawa ng sakit ng singaw ko Itinawid natin ng Naitawid naman natin, Itawid, pasensya na kung ganun ako magsalita kanina. Ang sakit talaga, promise. Kaya pero pinipilit na. O yan. Anyways, kaya ka na. Anong masasabi niyo sa kwento natin? Ganda na kwento natin na may Ganda, lesson, no? may moral lesson talaga. Ako parang ang hirap magbakla kaya habang may singaw. Ano ba yan? Baklang may singaw. Ano ba yan? Ayun kaya ano masasabi niyo sa story natin? Nag-enjoy ba kayo? Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo dahil parang 35% yung hindi nakasubscribe sa mga listeners natin. Mga bagong 35 listeners. kasi may mga bagong listeners Marami tayong bagong Hello, listeners. mga kayanggaw. Hello sa inyo. Subscribe kayo. Click niyo yung subscribe button para unang-una kami makikita niyo sa YouTube para, ayun, makakinig kayo ng kwentong aswang natin. Ayun, kayanggaw. Next time ulit!